Alam mo yung mga lumang boarding house sa Maynila? Yung amoy alimuom, kalawang ang doorknob, at parang kahit araw may dilim na nakatambay sa loob. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang boarding house sa Sampaloc. Sa isang lumang bahay ng Kastila na ginawang paupahan ng mga estudyante. Dito nagsimula ang kwento ng isang nawawalang babae, si Jenny. Si Jenny ay nasa second year college. Simple, tahimik lang at mahiyain. Pero naging kaibigan naman niya lahat ng ka-roommates. Lumipat siya sa boarding house kasi malapit sa eskwelahan na kanyang pinapasukan. 7 silang magkakasama doon sa isang kwarto. Sabi ng landlady, may isang kwarto na bawal at walang pwedeng pumasok, ang room 7. Sabi ng matandang landlady na si Aling Cora, bawal buksan dahil luma na raw ang parting iyon, kaya delikado na at hindi pa na ipapaayos. Pero ang totoo, may kwento ang kwartong iyong. Noon daw kasi ay may babae na nagbigti sa di alamang dahilan, estudyante rin. Halos 10 taon na ang nakalipas. Mula noon, halos gabi-gabi ay may naririnig na umiiyak mula sa kwartong yun. Pero hindi naniniwala si Jenny. Ang sabi niya ay nasa modernong panahon na tayo ngayon at hindi na uso ang mga kababalaghan dahil maingay at maliwanag na sa paligid. Hanggang isang gabi, nagka-brownout. Bigla siyang nagising sa dahilang may naririnig siya na tunog mula sa kabilang kwarto. Akala niya si Mia, yung roommate niya. Pero nang sumilip siya, ay mahimbing na natutulog si Mia. Dumiretso ang kanyang tingin sa pinto ng room 7 para itong nakaawang. Naalala niya na ni minsan hindi ito binubuksan mula nang dumating siya sa boarding house na iyon. Laging nakasara yun. Pero ngayon, parang inaanyayahan siyang pumasok. Lalapit na sana siya at nakailang hakbang na palapit sa room 7 nang biglang may humawak sa balikat niya. Gulat at parang natauhan bigla. Jenny, wag. Si Mia. Gising pala. Nanginginig. Halatang takot. Merong tumatawag sa akin. Pulong ni Jenny na nakatitig pa rin sa loob ng room 7. Huwag kang pumasok dyan. Bawal tayong pumasok, Jenny. Pilit na hinihila ni Mia si Jenny papalayo sa kwarto. Pero parang may magnet na humihila kay Jenny papasok sa kwarto. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto at bago siya nakapasok, biglang bumalik ang ilaw. Nagsigawan ang lahat pero si Jenny ay biglang nawala. Sa alaala ni Mia ay hawak nito ang kamay at balikat bago bumalik ang kuryente. Pero paano pangyari? Walang nakakita. Hinahanap siya ng mga boardmate buong gabi. Pati pulis at barangay tumulong sa paghahanap. Wala Jenny kahit saan. Naglaho na lang na parang bula. Walang bakas. Kinabukasan, napansin ni Mia. Bukas ang room 7. Sa loob, may luma at maruming salamin. At sa salamin, may nakasulat. Huwag mo akong iiwan. Lumipas ang mga araw at hindi nila nahanap si Jenny. Dahil sa nangyari ay tuluyan nang isinara ang boarding house. Isa-isang nagsialisan ang mga boarders. Pero bago umalis si Mia, sinilip niya ulit ang room 7. Doon banda sa salamin, may litrato. Kulay black and white, halatang dekada 70s. Isang estudyanteng babae. Nang titigan niya ito, ay di siya makapaniwala sa nakita dahil kamukhang-kamukha ito ni Jenny. At sa likod ng litrato, nakasulat ang pangalan, Jenny Villanueva, 1975. Biglang nanlamig ang kanyang buong katawan. Pero teka, paano nangyari yun? Ang Jenny na kilala nila, ipinanganak 2003. Hanggang ngayon,
Walang nakakaalam kung ano ang totoong nangyari kay Jenny. Pero isang bagay ang sigurado. Tuwing 12:00 ng gabi, may umiiyak pa rin sa room 7. Kung ikaw ang nandoon, bubuksan mo ba ang pinto ng room 7? Kung nagustuhan mo ang kwento ngayong gabi, mag-subscribe ka na. Dahil hindi natin alam, baka sa susunod na video, kwento mo na ang isasalaysay ko. Para ikaw ang unang makakaalam ng mga bagong misteryo, kababalaghan, at kwentong magpapahinto sa tibok ng puso mo. Hanggang sa muli, at ingat ka sa dilim.